Hello guys and welcome to my channel Mike TV, and this is Lord 9 Infinite Class. Ayan, so for today's video guys, ang pag-uusapan natin is yung crossbow build ni Kuya Mike. Ayan, so kung crossbow type ka, panoorin mo to hanggang dulo, no? Baka makarelate ka and pwedeng may matulong sa iyo tong video na to, no? Mga tips and guide. Ayan, so kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag mo naman kalimutang i-hit yung like and yung subscribe button para lagi kang updated sa mga bagong videos na pinopost ni Kuya Mike. Ayan, so without further ado, let's get it on! Alright, so una, papakita ko sa inyo kung ano ba yung ability ng aking crossbow. So punta ka ng menu, ability, then class codex. So eto guys yung para sa akin best na build para sa crossbow. Etong Dark Lancer. So ano ba ang bigay ng Dark Lancer? Ang maganda dito guys, excels against high defense target, shattering even the strongest defense. Sa mga makukunat na mobs to, kung gusto mong fast kill ka at yung damage input mo solid, etong gamitin mo. Kasi ang maganda sa kanya guys, basic attack have a 100% chance of increasing defense penetration for a short duration. The effect stack up to 50 times. Guys, tingnan nyo, on defense penetration, nag-stack up siya hanggang 50 times. And increase endurance ignored. Talagang tago sa laman, tago sa pinakapuso, sa buto. Ayan. So, maganda dito kapag na level 100 mo, it's plus 40 sa defense penetration ulit. 200 attack power plus 45. Tapos additional attack speed. Saan ka pa, defense penetration na, may attack speed pa. And so on and so forth. So, para sa akin guys, etong Dark Lancer, Yung iba naman kasi parang, pang bow type, Blitzbane, pang bow type, kasi talagang more on attack speed. Ranger, ganun rin, attack speed rin siya. And, ano pa ba? Scout, okay naman ang Scout sa akin, pero guys, para sa akin talaga, kung gusto mo talagang solid yung damage mo, Dark Lancer yung piliin mo. And, isa pa kasi, range tayo, and karamihan sa skill nitong crossbow is pang mob, meron siyang pang mob or AOE, kaya medyo delicate rin kapag masyado kang maraming tinatamaan. Kailangan mo rin ng konting kunat dito. So ang advantage natin kung naka Lancer tayo, itong ability, naka Dark Lancer tayo, mas lambot natin yung mga monster. Kaya, mas malambot ang monster, mas madaling mamatay. So, bago pa man lumapit sa atin, using our AOE skill, patay na, Kasi nga, malakas yung damage input natin. Kasi nga, meron siyang defense penetration plus attack speed pa, So, malaking bagay yan. So, yun yung ating ability. Pagdating naman sa weapon, ito yung aking mga skill, Wala akong explosive blast, It is more on single target, Kapag nag-grind ako, it's more on single target. Ayan. So, katulad nito, enhance skill. So, gayahin nyo na lang kung gusto nyong gayahin. Yan, it's more on single target lang ako. Para mabilis mapatay, Kasi kapag marami, medyo aksayado sa pots. So, prey spotted, ito siya. Yan, attack speed and movement speed, So, nare-reduce yung movement speed tsaka attack speed ng monster kapag tinamaan mo nito. So, altered crossbow, it's more on, ayan, attack have a 100% critical hit. Ay, grabe, Isipin mo, wasak na yung defense penetration na siya, tapos additional critical pa. Tingnan nyo naman yung pwedeng maging damage input. So, tingnan natin. Ayan, 1,000 basic attack. Ayan, so 1,000. Hindi ko alam kung malakas na yan, Pero sa akin, nalalakasan na ako dyan. Pero, syempre, may mas lalakas pa dyan. Alright? So, ayan, nakita nyo na yung aking weapon traits. Gayahin nyo na lang. Pwedeng hindi, pwedeng oo. Ayan. So, more on single target. Nagmo-multiple target lang ako kapag boss yung kalaban. Kasi karamihan dito, yung mga boss, may mga mobs, dito sa Spire of Trials. May mga boss dyan na may mga asungot, may mga kasamang mobs. So, ang hirap mag-single target kasi
ang tinitira mo lang isa. Much better, naka AOE skill ka, tapos naka defense penetration ka pa, para mabilis mapatay, no? So, yun yung sa akin. Pagdating naman sa avatar, so make sure ang avatar mo is more on accuracy, defense power, attack, so channeling speed, attack speed. So, ito yung gamit ko, no? Free lang to, no? Nakuha ko to yung nag-start ako ng game. Free lang siyang nakuha, no? Yung iba naman kasi MP recovery. Wala pa akong hindi naman F2P lang kasi ako no. Hindi ako gumagastos dito kaya kung ano lang yung available, mina-maximize ko na lang. So ito yung gamit ko, Eye of the Void Emily, no? More on accuracy. Then pagdating naman sa mount, mission. Ba't napindot ko yung mission? Pagdating naman sa mount, yan. Ang gamit ko yung Wolf. Yan. Ang gamit ko itong Wolf. Kasi itong Wolf na to, meron siyang defense power, tapos barrier increase rate plus 0.6%, then accuracy plus 64. So, accuracy talagang solid yung tama mo, hindi ka nagmi-miss. No? So, damage received decrease in PvP. So, meron pa siyang decrease damage pag PvP naman. So, additional max HP. So, ito yung ginagamit ko. Yung Violent Battle Wolf, no? Meron siyang defense power and accuracy. Saktong dagdag sa damage, dagdag sa defense. So, ano pa? Itong Homun, no? Homun. Ito lang yung nakuha ko, nakaka-incubate ko lang, no? So, ito yung gamit ko, yung Passion 2. So, ano bang bigay nitong Passion 2 na to na ano ba tawag dito? Yan, Blessing of Life. Meron rin siyang attack power, melee defense, then max HP. So marami akong gusto pang gamitin dito pero ito pa lang ang nile-level up ko. Gusto ko kasing patasin pa yung tier nito, no? Yung level nito. Ayan. So ito rin, HP, attack power, defense power. So range defense. So wala akong masyadong magandang Homun. Ayan, ang hirap talaga kapag F2P ka. Ayan. So, ano pa? Equipment. So, ito na naman equipment ko. Rare lang lahat, no? So, ayan. So, ang tip ko rin guys, no, patasin ninyo yung friendship ninyo. Punta kayo ng friendship level. So, itong level nito, no, itong Delington Ranger, level 3 na siya. So, kapag level 3 na siya, pwede ka makapag-purchase na ng rare equipment. Katulad nito, no, 35,000 lang, 50,000. Then, kapag na level 5 mo siya, pwede nang ma-unlock itong epic na equipment. So, make sure guys, kapag nakakuha kayo ng friendship certificate, ito yung i-level up ninyo, no? Para sa akin guys, no? Para sa akin. Pwede namang iba, pero much better sa akin or mas pinili ko itong Delington Ranger. Kasi kailangan ko yung equipment na yan. Leather, no? Leather armor. Yan. Alright, so pagdating naman sa equipment, mastery, ito yung gamit ko sa armor. Kailangan ko pa ng isa pang, ano ba tawag dito? Plate, no? Kailangan ko ng isang plate. Naka 4 na leather, no? Leather armor. Wala akong cloth, hindi ako gumamit ng cloth kasi ito yung effect niya. Ayan. So, kita nyo naman. Alright. So, ito yung kanyang current effect ng aking equipment. So, kulang pa ako ng isang plate, no? Magpapalit ako ng isang plate. Bali, 3 leather, 2 plate. Para ma-level up rin yung aking plate, no? Accuracy. Ayan, no? Alright. Saan ba magandang grinding spot, no? Para sa akin, ang pinakamagandang grinding spot is dito sa mapa. Dito sa Secret Laboratory. Guys, mabilis magpa-level dito. Ang ginagawa ko lang kasi ngayon is tinatapos ko lang yung daily mission ko. Then, after ko ng daily mission, tatapusin ko yung dungeon. So, dapat hindi nyo binabaliwala tong dungeon kasi sayang rin ng mga loots dito. No? Yung pang-upgrade ng equipment, pang-upgrade ng accessories. Then, dito naman sa Corrupted, kung gusto nyo ng pang-upgrade ng relic. So, naka-base ako more on Origin of Destruction. Damage pa rin. Ayan. So, level 24 na siya. The rest, 12 lang siya. So, kapag na 30 ko tong Origin of Destruction,
ile-level 20 ko na tong dalawa, no? Itong Barrier Protection, Crystal of Life. So, kapag na level 26 ko to, damage to boss monster additional, no? Increase 2%. Ito naman, 14 range critical resistance and 14 magic critical hit. So, hindi ko pa to kailangan dalawa na to. So, dito lang ako muna mag-focus sa Origin of Destruction for additional boss damage. Alright? Ganda niyan. So, next, saan ba magandang magpa-level up or mag-grind? So, ito guys, based on my experience, isa sa pinakamaganda na spot para sa akin is yung Secret Laboratory. Dito yan sa DN, no? Bakit Secret Laboratory? Guys, maganda dito kasi mataas yung experience and much better kung may kaparty ka dito. Kasi fast kill na, tuloy-tuloy experience. Meron akong separate video about that guide, no? Yung grinding spot, leveling up guide, no? So, check nyo na lang yung YouTube ko. Pero tuturo ko na rin dito, no? So, bakit sa Secret Laboratory? Kasi mataas ang experience and at the same time, nakakakuha ka ng mga loot, equipment, and armors, no? Weapon and armors. Kapag level 30 ka, dito masarap pumwesto, dito mismo. Sa level 32 hanggang 35 na mob. Kapag level 45 ka, dito naman masarap. Sa Test Subject Lab. Yan. Nandyan na yung mga rare na equipments. Rare equipment, weapon, armor, dito mo makukuha. So, ang maganda dito guys, nakalot na ako dyan Pakita ko sa inyo. So, nakalot ako dyan at nakabenta ako ng isang rare na bow. Dito sa trading post. Ayan. So, trade history. Yan, nakabenta tayo ng isa. Worth 240 diamond. Pero, syempre, dahil meron tax, ayan, 220 na lang nakuha ko. And may nakuha pa akong isa guys. Ito. Dark Energy Bow. So, yung dapat nga tatlong option to Maganda sana kung tatlong option, mas mahal siya. So, ito yung nakuha ko, pinala 7 ko na rin, attack speed plus 7, and critical hit damage plus 7%. So, medyo mataas yan. Kaya binibenta ko siya ng 1,000, ayan, 1,000 diamond. Ewan ko kung may bibili niyan. So, bahala na kayo. Ayan. So, maganda kasi dito guys, nagpapa-level up ka na. At the same time, may nakukuha ang loots na pwede mong pambenta or pwede mong gamitin, no? Dito yan sa Secret Laboratory. Alright? Ayan. So, hanggang dito na lang muna tayo, guys. Kung meron kayong question or suggestion, mag-comment na lang kayo dito sa comment section, no? And kung hindi ka pa rin nakasubscribe, kung bago ka pa lang sa akin channel, hit mo na yung subscribe button and yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos na pinopost ni Kuya Mike. Ayan. So, maraming salamat. Kita-kits ulit tayo sa mga susunod kong video. Let's go!